Hello everyone, Happy New Year 2024. I have to share something to you, my friends. After 3 years of savings, here it is. Look at that. I already have a lot of money. Guess how much it is after 3 years of savings. All I can say to you, my friends, nowadays, especially this year, all prices of prime commodities are getting higher and higher almost every day, every week, every month. And we experience a lot of difficulties in life kasi napakahirap nga ng buhay na. Oo nga, madali makahanap ng trabaho. Kung masipag ka, it's very easy for us to look for a job if you are hardworking. But the problem is, yung mga bilihin po, yung mga necessities natin, especially food, shelter, even though shelter, food, it's getting higher almost every day, mga kaibigan. Andyan yung bigas, nagtaasan, yung mga ulam, mga gulay, halos lahat ng mga dilata, mga kaibigan. Kaya we need to be wise nowadays. I started to save money 3 years ago. It was January 2021, 3 years ago, just right after the pandemic. I save every time I earn. I always save 20%, 30%, 40%, or if I can, 50%. Kasi ang masasabi ko po, mga kaibigan, if you earn 100 pesos, don't spend it the whole thing. You need to save 20% or even 10% as long na meron ka pong natabi. Mas maganda po yung may natatabi kasi, di ba, may kasabihan po na pag may itinago, may madudukot. Kaya kailangan talaga we need to save money kasi yun nga yung kasabihan na if we keep on saving, then we have money to spend when time comes that we need cash or we need something or emergency or anything. Lalo na mga hospital bills ngayon, napakamahal, mga bilihin, napakataas. Paano kung wala kang nakatago in case of emergency? Dahil we don't know what will happen to us in just a couple of hours, a couple of years, a couple of days, a couple of months. In just a blink of an eye, minsan ay iba ang buhay natin kinabukasan. Hindi po ba, mga kaibigan? So, kailangan talaga meron tayong itinatabi. Kung kumikita kayo, magtabi, tago natin. At kung may nangungutang, hanggat maaari, wag po kayong magpautang kasi sakit po ng ulo yan, mga kaibigan. It's really a great headache to each and every one of every Filipino, not only na Filipino siguro. Kahit sa ibang bansa, nagiging sakit din po talaga yung pagdating sa credit. Credit is good but we need cash, ika nga. Kasi napakadali po magpautang pero napakahirap po ang maningil. Andyan yung mag-aaway kayo, magtimandahan, magpatayan, hindi po ba? Napakarami na po ng mga pangyayaring ganun. Kaya mas maganda po, mga kaibigan, kung meron kang extra money, if you have that extra money, why not give it na lang to them, share it to them, but always remember that you need also money for yourself or for your family. Kasi ang hirap nga ng buhay kasi pag nagipit tayo, hindi natin alam kung saan tayo tatakbo, saan tayo lalapit, hindi po ba? Mangungutang tayo sa bangko, ang hirap, ang daming mga collateral. Manghiram tayo sa mga linding, ganun din po, pahirapan. 10,000 lang ang hiramin mo, talaga namang katakot-takot na collateral, katakot-takot na interview, katakot-takot na CI, credit investigation. Kaya mas maganda po, habang kayo'y kumikita, habang ang inyong katawan ay malakas pa, mag-save na mag-save, mga kaibigan. So, ayan po, ang naipon ko simula nung 2021, January po yun, after the pandemic, ayan po, nakaipon po ako. Hulaan po ninyo kung magkano, mga kaibigan. Sige nga, try natin. Guess how much it is after 3 years of savings. So, kailangan lang po if you want to save money in your house, make sure that it is safe from mga theft
theft, mga magnanakaw, kailangan hindi nakikita, itago nyo po maigi. And then, at the same time, safe from termites kasi marami pong mga daga, mga ipis, or something na makakasira ng pera. So, kailangan we have to put it in a nice box or in a nice plastic or anything na kailangan machicheck up po natin every 3 months or every 2 months para malaman natin kung okay siya, hindi po siya nabasa o hindi po siya kinakain ng anumang mga insekto. And make sure na before you put money on your savings, make sure na malinis po yan. Kung hanggat maaari, yung malulutong, yung mga bago. If you have friends with businesses, you can change it to a new one. Kasi pag mga galing sa palengke, meron mga stain ng blood ng mga pork, mga chicken, o lalo na pag galing sa mga palengke, mga malalansa po. So, kung itatago po natin yan, babaho po, magkakaroon ng moisture, masisira po ang ating savings. Kasi kung napanood nyo po, just the other day, this 2024, I think it was yesterday, January 18, is it? Am I right? Meron po isang ginang na nag-save po siya sa isang fiber na tubo, and then she was surprised when she opened it. The money was already rotten, nabubulok na po, mga kinain na po yung ibang part. Pero ganun pa man mga kaibigan, I assure you na kapag ang mga nasira yung pera, meron pa mga naiwan na serial number, yan po ay pinapalitan ng Central Bank of the Philippines. Dadalhin nyo lang po yan sa bangko at ang bangko na po ang bahala. As long na meron pang malaking natira at saka may serial number at saka merong perma ng naging Pangulo ng ating bansa ng Pilipinas. As long that there is a signature of the Philippine President, there's a serial number, tapos mga 3/4 part of one whole, meron pa po natira mga 3/4. So, tatanggapin po yan, papalitan po yan kasi chichikin pa po yan ng Central Bank. Pero I assure you na papalitan po yan. Kasi nangyari na po sa akin yan. Ako mismo, dumirikta. During the 80s, nagpunta po ako ng Central Bank. Pinalitan po yung nasira kong pera. Kasi kailangan nga meron lang mga serial number at saka yung mga perma ng presidente. So, ayan po mga kaibigan, ang aking naipon after 3 years of savings. Alam niyo po kung magkano? It was 116,070 pesos. So, ayan po mga kaibigan, napakalaki, hindi po napalaking tulong na po yan. At the same time, isisip ko ulit po yan kasi wala pa naman akong mabibili dahil may pinaplano akong something na bilhin for myself. Okay mga kaibigan, so yun lang po, i-share ko sa inyo, matuto tayong magtipid dahil kung may isinuksok, meron tayong madudukot, ika nga. So, God bless everyone. Muli-muli, thank you for watching and bye-bye. Happy New Year 2024. Again, after 3 years, 116,070 pesos ang aking nasave. So, matuto po tayo magtago, 30%, 20%, or kung maaari, 50% of what you have earned. Okay, bye-bye. Thank you for watching. God bless.